Good afternoon or good morning or good evening. Anong oras nyo man napapanood itong ating next lesson, which is all about basic web page creation. So we're done with the different Microsoft products, no? Like Microsoft Word, Microsoft Excel, and PowerPoint. Ngayon, may iba naman tayo. Gagawa naman tayo ng web page. Okay? Pero hindi Microsoft ang brand ng app na gagamitin natin. Iba naman. So, within this lesson, you will learn how to create a web page. Siyempre, ano ba ang kahalagahan nito? At saka ano mga elements na dapat meron ang inyong web page. So, let's start. Una, ito, common elements, no? Pag sinabing common elements, ano ba yung mga bagay na karaniwan nating nakikita sa isang web page? Oh, ano nga ba yung web page? Pinag-aralan na natin ng first grading, no? Sabi natin sa internet, maraming impormasyon, di ba, sa internet. Paano nagkaroon ng impormasyon? Kasi meron iba't ibang websites. Yung mga websites na yung gaya ng sinabi kong comparison sa inyo ng first grading, kung naaalala nyo pa, ang mga websites parang libro sa internet, no? Libro. Dahil libro siya, syempre may mga pages siya, may mga pahina. Ang tawag sa pahina ng mga website ay web page. So, gagawa kayo ng web page. So, basically, magkakasama itong mga web pages na to, no? So, gagawa kayo dahil magkakasama sila, website na din, no? Website yung kabuuan ng mga gagawin ninyo. Okay? Kasi, sa ating gagawin, ang pinakamababa or the least number of pages ay 4. So, you will create 4 web pages for your website. So, simulan natin ano mga dapat o karaniwang laman ng isang website. Siyempre, unahin natin ang text. Kasi nga, parang libro siya, hindi dapat meron kang babasahin. Ano ba binabasa natin? Siyempre, mga letters, mga numbers na nandoon sa website, no? O sa web page nyo. Ang text ay mandatory. Pag sinabi mandatory, required. Hindi pwedeng walang text. Kasi kung walang text, paano ka makakapag-share ng information? Anong mababasa ng viewers mo sa iyong website? So, required ang text. Pero, hindi pwedeng basta makalagay ka lang ng text, no? You choose the best font, okay, para sa iyong text. Best font. Diba, pinag-aralan natin ng first quarter, there are different types of font. Serif, sans serif, decorative, script, at iba pa, no? So, mamili ng bagay. Bagay sa iyong website. Halimbawa, bukod sa bagay sa iyong website, bagay din sa pwesto kung saan siya nakalagay. Ano ba magandang font kapag header o yung pinaka-title? Ano ba magandang font kapag yung body, yung nilalaman? Ano ba dapat na font doon? So, mamili na maayos. And syempre, when choosing, always make it a point that your text is readable, no? Nababasa. Clear and readable ang size. Baka maganda nga, ang liit naman. Paano natin mababasa yan? So, text is very important. Tingnan nyo to. Website ng Lazada. Lazada is an e-commerce website. E-commerce, ibig sabihin, online shopping website siya. Makaka-order ka ba kung walang text na nakalagay? Syempre hindi, no? So, hindi mo mabasa yung reviews, hindi mo mabasa yung specifications ng o yung mga descriptions, yung product na gusto mong bilhin, hindi mo makikita kung ano ang price kung walang text. No? So, indeed, text is mandatory. Kailangan sa isang website. Next. Another thing, dapat ang website mo may graphics or illustrations kasi boring naman kung puro sulat lang, okay? Pero hindi dapat lagay-lagay lang kung ano-anong picture. Dapat hindi pixelated. Good quality dapat, no? And make sure that all yung text, yan, and these two elements, ano yung two na yan? Yung text at saka yung pictures mo or graphics and illustrations mo, dapat well-arranged, hindi siya nakasabog. Yan ha. Dito, maganda bang example to ng isang website? May picture nga, pero pixelated. So, wag yan, no? Wag tayo maglagay na pixelated na picture. Nakakaano yan. So, dito, nakakawalang gana magbasa, oh, kasi pixelated.
Yung mga pixelated pictures na yan yung mga karaniwan nakikita sa mga scamming website, no? Hindi magaganda. Yung parang hindi, tawag dito, hindi man lang pinaghandaan. Syempre, dapat kung maglalagay ng pictures sa graphics, pumili kayo ng maganda ang quality. Okay? Ito naman, 1, 2, 3 movies ang website, pero wala man lang icons or pictures na may kinalaman sa pelikula. So, hindi siya mukhang pang pelikulang website, no? So, dapat may pictures. Next, white space. White means puti, no? Pero hindi tinutukoy nito yung kulay. Pag sinabing white space, yan, it gives your website a room to breathe. Para makahinga yung website mo, dapat may white space. Ano ba yung white space? Pag sinabing white space, yung espasyo na blanco. Katulad nitong sa PowerPoint natin, di ba? Kung mapapansin nyo dito, may white o may parte na walang laman. Okay, may parte na walang laman. Bakit? Para yung mga tagabasa tulad ninyo o kaya naman yung magiging audience ng website ninyo, alam nila kung saan nila ititingin yung mata nila. Kasi kung sobrang dami ng laman, ang hirap mamili kung alin ang uunahin mong tingnan o basahin. Example, ayan, oh, nakakatuwa ba? Mukha bang maluwag? Kung ikaw ang isa sa picture dyan, makakahinga ka pa ba? Di ba hindi? Kasi sobrang sikip eh. Dapat may white space, no? Ang white space, hindi literal na white. Pag sinabing white space, blankong space, bakanteng space. Tulad nito, ayan, oh. Ang ganda, di ba? Website ng Netflix. May white space ba? Meron. Kahit hindi literal na puti, pero may part ng website na bakante. Bakit binakante yan? Para ang una mo mabasa, yung nasa gitna, unlimited movies, TV shows, and more. O, di ba? Bakit napunta yung mata mo doon? Kasi walang laman yung nasa gilid. Ang una mo makikita ay yun, no? Sunod yung iba pang detalye. Yan. So, yun ang naitutulong ng white space. Hindi lang siya basta blanco, nakakatulong siya para madirect ang mata ng viewers sa mga importanteng part ng website o ng webpage nyo. Next, links. Sabi natin kanina, ang website binubuo ng web pages. So, paano makakapunta sa isang pahina mo papunta sa kabila? Siyempre, kailangan may links, no? Or hyperlinks. Ginagamit natin yan to jump from one side to another. Example ito. Website ng Pag-asa. Alin dyan ang clickable? Ha? Alin dyan ang clickable links? Clickable, nakiklik. Diba ito mga to? Wait lang, meron ba akong pointer? Meron ba akong pointer? Walang pointer. Ito. Lang dito na lang sa ano. Wait. Yan. Oh. Ayan, weather, yung flood, yung tropical cyclone, lahat ng yan na pwede nating i-click, yung home, nadadalhin tayo sa ibang pahina o sa ibang webpage, yan ay links. Okay? Yan. Example ng link ay Example ng link ay, ayan, yan, yung may mga bilog. Link yan. Link din to. Link din yan. Basta lahat na nakiklik dyan, link po yan. Next. Kung sa link, meron din dapat kulay. No? Dry na dry naman kung white and black lang. Pero pag pumipili ng kulay, dapat hindi siya distracting. Makulay nga, nakaka-distract naman sa mata. Tulad nito. Daming kulay. Hindi naman maganda. So, pumili ng magandang kulay, no? Ano ba problema dito? Bukod sa yung picture ay paulit-ulit, upuan lang naman ang pinapakita, naglagay dito ng faded na yellow. O, yellow siya na binabaan ang dinagdagan ng transparency. Tapos pinatungan uli ng box na may yellow na naman. At isa pang may yellow. Mamili na magandang kulay. Okay? Hindi na uso yung mga ganitong ngayon, design. Ang maganda ngayon, malinis tingnan, minimalistic. Okay? Next. Kung
ang website mo ay nagtuturo ng isang bagay, mas maganda kung may video or audio. Kasi hindi naman lahat ay may tiyagang magbasa. So, kung may video or audio ka, mas maiintindihan nila yung tinuturo mo kapag may video. Tulad dito, naka-video tayo. Pwede naman kayo magbasa na lang ng PowerPoint ko, no? Pero ba't ko pa kailangan i-explain? Kasi mas maunawaan nyo. Yan. Or, kung gusto nyo may background music ang iyong website, pagpunta nila doon, ayan, lagyan mo ng audio. Okay? Next, background. Ayan. Maganda may background picture or background color para mas appealing, mas maganda tingnan sa mata, hindi nakaka-boring. Example, ito 'di ba? Wala man lang background kundi gray. Boring. Punta tayo sa Netflix. Bukod sa legal kasi itong site na to sabi ng ibang estudyante ko ano pala to? Illegal site. Pirate movie pirating site pala 'yon. Ito, ang Netflix, tingnan nyo, may background siya, no? Subtle lang, nasa likuran lang. Hindi siya sobrang tingkad. Pero maganda, bakit? Kasi tungkol sa mga pelikula, yun na andyan. Okay? So, background is very important. It brings genre. Ano yung genre? Pinaparamdam o pinapakita nito sa mga viewers mo na tungkol saan ba yung website ko. Tulad dito Netflix, o gets natin, tungkol sa movie kasi may mga thumbnails ng movies eh. Yan ha. Next, ito. Tapos na natin common elements. Punta tayo sa principles. Mga prinsipyo sa paggawa ng web pages. Ayan. Una, dapat portable. When we say portable, dapat siya ay accessible. Hindi lang pwede kahit saan. Accessible din lahat ng mga tao. Bakit kailangan accessible sa lahat? Or compatible sa mga operating system and web browsers. Bakit? Kasi itong mga websites na to, kumikita siya gaya ng vlog. Ano ba ang ano? Paano ba kumikita yung vlog? 'Di ba kumikita ang vlog, magkaka-ads ka or magiging monetize ka kung marami kang viewers, 'di ba? Marami kang followers. Ganun din ang websites. Kapag marami kang visitors na nagbabasa talaga sa website mo, syempre, o-offeran ka rin ni Google o kung sino man na magkapaglagay ng ads sa website mo, no? At dun kakikita. So, paano dadami ang viewers mo? Dapat portable siya and accessible sa lahat ng klase ng operating system. Hindi pwedeng yung website mo ay Windows users lang ang pwedeng makatingin o makapagbasa. Paano na yung Apple users, itsapwera na sila, bawas na agad sa number of viewers mo sila, no? Kasi hindi sila maka-enter sa website mo. So, mahalaga yun, no? Next, web browsers. Dapat sa lahat ng web browsers, ma-open siya. Baka mamaya Google Chrome lang siya pwedeng buksan. Pag binuksan mo na siya sa Mozilla Firefox, ayaw na. So, let's design our web page na compatible sa lahat para mas marami kang viewers. Pag marami kang viewers, syempre kikita ang website mo. O kaya kung business, tungkol sa business mo, yung website mo, mas kikita ka, mas marami bibili sa'yo. Bukod doon, dapat responsive ang iyong webpage sa iba't ibang screen sizes. Okay? Ano ibig sabihin nun, ma'am? Yan. Yung design mo sa webpage mo, okay tingnan kapag sa laptop or sa personal computer tingnan. Kapag sa tablet tiningnan, maganda pa din. At kapag mas maliit na screen na, cellphone na, maganda pa din. So, yan yung sinasabing responsive web design. Pwede sa lahat ng klase ng screens. Okay? Ma'am, yung gagawin po ba natin? Responsive? Opo, yung gagamitin nating application, siya na yung automatic na gagawa nito para sa atin. Ang iisipin mo na lang ay yung ilalaman. Yan. Next. Dapat ang website mo pwede sa low bandwidth. Okay? Di ba pinag-aralan na natin yan ng first grading sa netiquette. Sabi sa netiquette, isa doon, respect other people's time and bandwidth. Igalang mo ang oras ng iba at saka yung bandwidth nila. Hindi lahat ay may access sa mabilis na internet o malaki ang data nila, no? Hindi lahat may ganon. So, dapat accessible siya kahit doon sa low speed internet connection. Okay? Kasi pag hindi, iiwan ka lang ng viewers. Hindi naman mabasa. Ang tagal mag-load. Ang tagal mag-load niyan. Paano maiiwasan yun? Maglagay ka ng pictures or animations, pero wag naman yung large na sobrang bibigat. Example, naglagay ka ng video 1 gig. 1 gigabyte.
nagpa-load yung audience mo ng 1 gig lang din. Eh di ubos agad yung load niya, no? O kaya maglagay ka ng pictures na 1000 MB bawat isa. 10 pictures pa lang, ubos na yung load ng ano mo, ng viewer mo. So, dapat hindi ganon. Dapat, hanggat maaari, nakadesign siya for low bandwidth, makikita kahit yung mga low speed internet connection lang. Sample ito, tingnan nyo. Website ng ano yan. Ayan, mababasa natin dito sa taas, foodpanda.ph. Pero, paano mo, ma-appreciate pa natin siya? Hindi, kasi large, ano eh, ang tawag dito? Large images na nakalagay dito eh. Ang tagal mag-load oh. Wala makita kundi mga gray areas. So, makaka-order ka ba agad? Hindi. Hindi mo pa kasi siya mag-loading. So, anong karaniwan nangyayari sa website kapag ang tagal mag-load? Iniiwan. So, huwag tayo mabagal-bagal para hindi tayo iwan. Char. Sabihin ano, dapat yung website mo, nag-load agad para kasi ang gusto ng tao ngayon mabilisan eh. Tingnan nyo ngayon sa Messenger, may yung stories, 'di ba, ilang seconds lang. Kasi gusto ng tao ngayon, in a short span of time, nakita niya na yung, o nakuha niya na impormasyon gusto niya makita. Sa Reels, sa Instagram naman tawag doon. O Reels din yata tawag doon sa, kalimutan ko yung tawag sa YouTube. Basta yun, yung mga shorts. Ayun, shorts pala, YouTube shorts. 'Di ba? Bakit siya short? Kasi, mabilis kasi ang gusto ng tao ngayon, kita niya agad kung ano yung kailangan. Eh kung ganito yung website mo, hindi niya mabasa yung impormasyon na ibibigay mo kasi loading, iiwan ka niyan. Iiwan ka ng viewer mo. Next, direction. So, ano ba itong direction? May arrows ba dapat ang website? Hindi. Ang ibig sabihin ng direction, dapat makikita sa design mo, sa laki ng mga fonts, laki ng pictures, makikita ng viewers mo kung alin ang pinaka-importante, alin ang unang dapat basahin, at alin ang mga sa huli na kailangan basahin. Okay? Yun na. In short, sa principles of design, ang tawag dyan ay hierarchy. Yung mga pinaka-importante, madalas yan dapat nilalagay sa taas. Bukod sa nasa taas, dapat malalaki ang size ng font o ng picture. Kung picture man ang mauunang ilagay mo, dapat malalaki. Okay? Yan. Place them in a sequence where the eye moves and perceives the things it sees. Ilagay mo siya sa, katulad natin, no? Mga Pilipino, ang basa natin from left to right. So, kung may kailangan kang ilagay na text, mas maganda nasa left o basta yung nasa karaniwang direksyon ng pagbabasa para alam ng tao kung saan ang sequence. Alin ang uunahin at alin ang ihuhuli. Okay, example ito. May sequence ba? Nakakatuwa ba tingnan? Tingnan nyo. May font doon na ganun kalaki, tapos biglang dito may sobrang liit, tapos may malaking by direct sa baba. Wala eh, walang sequence. So, wag yan ha. Wag ganon. Next, simplicity. Ayan, gaya ng sabi ko sa inyo kanina, hindi na uso ngayon yung over-decoration. Dapat simple lang. Ang modern word for simplicity is minimalist. Pag tao, minimalistic. Yan. Kapag masyadong marami nakalagay sa inyong website, magiging difficult o mahirap sa visitor mo kung anong desisyon niya, alin ba ang babasahin ko dito. Ayun, no? So, minimalist lang kasi less is more. Kapag less ang nakalagay sa website mo, mas makakapag-desisyon ang iyong viewer na ito nga babasahin ko para maunawaan ko, no? Hindi yung may kung ano-ano pa nakalagay sa sa gilid. Kaya, paano mo ma-achieve yung simplicity? Siyempre, summarize your statements, kung kaya mo siya ipaliwanag sa maikli at madaling paraan, ganun mo siya i-explain. Okay? Maglagay ng white space. Bakit kailangan ng white space? Para maluwag, no? Tsaka simple, yung maglagay ng mga unnecessary pictures. Next, regular testing. Kung nagra-run na yung website mo, nakapublish na siya, syempre, lagi mo siya i-check. I-maintain mo. Baka mamaya, pixelated pala yung picture, hindi mo alam, nagagalit na pala yung mga viewers sa website mo, marami palang comment, hindi ka na nagre-reply, ganun. I-regularly maintain it, no? Yan. So, gagawa na tayo ngayon. Web page creation na.
when you create web page, there are two ways. It's either you do hard coding, gagamit ka ng HTML, CSS, and JavaScript. This is ano, no, programming na, no? You program a web page using codes. Pero hindi tayo magko-coding kasi CBF kayo eh. Gagamit tayo ng YCWig apps. Ano ba itong YCWig apps na to? WYSIWYG. YCWig platform, ang tawag dyan ay, o ang ibig sabihin niyan ay, what you see is what you get. So, hindi mo kailangan mag-codes. Kung ano ay type mo, i-insert mo, i-draw mo, i-place, i-rearrange, at everything na gawin mo doon, yun din ang makikita ng iyong user. There is no need for you to learn coding. Lahat nandun na, ida-drag and drop mo na lang. Drag and drop. Okay? So, maraming klase ng YCWig apps, pero ang gagamitin natin ay yung libre at accessible sa halos lahat, ang Google site. Libre siya, provided by Google. At ang purpose nito, pwede mong gamitin siya as public, sa paggawa ng public website. Pag sinabing public website, makikita ng lahat na sendan mo ng link. Pwede nila makita yan sa buong mundo. Pag naman sinabing private portal, pwede mo ring iset yung Google site mo sa exclusive viewers lang. Kung ayaw mo siya ng pambuong mundo, edi iset mo privado sa mga piling tagabasa lang. So, pwede siya public or private. Ano requirement sa paggawa ng Google site? Una, dapat may Google account kayo. So, napapanood nyo itong video na to sa Google Classroom. So, most likely may Google account kayo. Check na yan. Next, dapat meron kayong desktop laptop. Yan. So, kung cellphone lang ang gamit ninyo, medyo mahihirapan kayo, no? Walang Google Site app na pwedeng i-install sa cellphone. Pwede kang mag-view ng Google Site, mag-view, pero mag-edit at gumawa from scratch, hindi pwede sa cellphone. Or pwede din, kaya ko namang sabihin ko paano yun, ma'am? Sa Google Chrome, isiset mo siya ng, as desktop site. No? Pero mahirap kasi mag-zoom in ka na mag-zoom in doon sa cellphone mo kasi syempre maliit yung cellphone eh. So kung wala kayong desktop or laptop, pwede nyo itong gawin sa school. Okay? Kapag schedule natin. Sa school nyo gawin, kaya naman itong tapusin ng yung ipapagawa ko madali lang yun. Kaya nyo tapusin ng 1 oras. So kung wala kayo access sa desktop or laptop, pwedeng sa school. Next, dapat may internet ka. Hindi offline app ang Google site. Kailangan may internet connection kasi magla-login ka ng Google account mo eh. Yun. And dapat may content, no? May topic, meron ka i-discuss. Okay, may i-discuss kang topic. Yan. So simulan na natin. Ano ba mga steps? Una, you go to sites.google.com. So gawin natin 'yan. Paano po yan, ma'am? Siyempre, open mo yung browser mo. Po. Ang browser ko dito ay Microsoft Edge. Pero sige, hanapin natin yung may Chrome ba dito? Ayun, may Google Chrome. Chrome na lang. Kasi karaniwan, ito yung kilala nyo lahat. Tapos go to sites.google.com. Yan ha. Sites.google.com. Tapos press enter. Yan. Tapos, step 2. Step 2 tayo. Log in your Google account. So, gaya ng sabi ko sa inyo kanina, dapat may Google account kayo. Kung wala pa kayong Google account, i-click nyo yung create account, tapos sundan nyo yung steps. Pero kung meron na, type lang kayo dito. Ano po? Yan ang aking email. Tapos, syempre, ilagay ang password. Yan. Okay. Step 3. Click blank site. Okay. Pagka nakalagin na kayo, ito yung makikita ninyo, no? Sa taas, start a new site. Meron dito blank site, tapos meron mga templates dyan. Dito tayo sa blank para from scratch kayo mismo ang gagawa. Meron dito recent sites. Ibig sabihin dito yung mga ginawa na. Ginawa ko na, no? Yan. Click natin, blank site. Click blank site, doon sa may plus sign. Next, step 4. Yan. Ay, wala pala.
Pagka naklik nyo na yung blank site, ito yung makikita ninyo. Ito yung interface ng Google site. Yung nakikita niyo dito may nakasuot na your page title, ito na yung iyong home page. Pinakaunang page mo yan. Dito sa right side, may panel dyan. Ang laman ay insert tab, pages tab, at saka themes tab. Okay, so mamaya gagamitin natin yan. Step 4, ayan, magbigay ng site title. Okay. Ano pong gagawin ninyo for this performance task? This is PT3. Your last performance task for this grading or for this quarter. Gagawa kayo ng inyong culinary website. Okay? So mag-isip kayo na culinary website, ibig sabihin, magtuturo ka ng tungkol sa, or ang mga laman ng website mo, mga tungkol sa pagluluto. No? Culinary website eh. Mag-isip kayo ng site title, website title nyo. Yan. Saan po ilalagay yon? Dito, nakasulat diba, untitled site. Dito nyo ilalagay yung website title. Example, ang gusto ko ay, kasi may picture ako mamaya na ilalagay dito, nagsaslice ng garlic. So, ang pangalan ng aking website ay The Slice. Yan. So, kayo, mag-isip kayo, pwedeng pangalan nyo, yan, Valerine's Kitchen, ganon. O kayo, ilagay nyo pangalan ninyo. Pag naglagay kayo ng site title, lalabas din yun dito. Itong part na to, this is the banner. The banner of your homepage. Ang banner ng homepage, pwede mong palitan. Yan o. Yan ang banner. Pwedeng cover. Yan mahaba. Large banner. Pag large banner, ano ba nangyari? Yan. Balik natin. Umikli. Cover. Mahaba. Medyo halos wala namang ganong pinagbago. Yun. Maikli ang cover, large banner, medyo lang, medyo mas mahaba. Pwedeng, by default, banner, ito maikli, or pwedeng title lang, ganyan kasimple, tapos maglagay ka lang ng mga picture mo. Ang gusto ko, for this example, ay banner. Yan. Next, pag nakaisip ka na, gaya nangyari kanina, no? Yan, dun yung ilalagay ang title. Next, step 5, give a welcome message and modify the text appearance. Okay, so maglagay kayo ng welcome message. Example dito, pwede dito, no? Welcome. Welcome to the slice. Ayan. Kayo bahala. Isip kayo niyan. Pwede yung palitan ng font. Example, semibold. Yan. Yan. Pwede yung palitan ng kulay. Ito pala, di sa part ito sa may title, pwede nyo lagyan ng logo o click nyo lang yung add logo. Kung may naisip kayong logo, may gawa kayong logo, tapos upload. Click upload, tapos hanap kayo ng picture na pwede nyo gamitin dyan. Try nga tayo. Ano ba to? Pangit. Yan na muna. Oh. Tapos upload nyo lang. Next. Ito po picture sa likuran. Pwede baguhin? Pwede. Ito yan sa image, tapos upload. Wala pala, iba pala tong laptop na gamit ko ngayon. Kaya hindi ko makita yung pictures na gusto ko. Yan. Pwede nyo palitan niya na image lang, tapos upload. Hanapin ko saan nakasave ang picture na gusto nyong ilagay. Okay? Next. Next step. Yan. Add pages. So, ano po ba mga required pages? Yung unang ginagawa nyo, that is home. Dagdagan natin ng products, tutorials, and about us. Yan. So, ma'am, paano po ba mag-add ng pages? Punta ka lang dito sa pages. Tapos, may plus sign sa baba. Click mo lang yung plus. Tapos, maglagay ka na ng plus. Tapos, maglagay ka na ng page name. Ano yun daw? Tutorials. Tutorials. Add ulit tayo. Products. Products. Tapos, add ulit tayo. Ano naman? Tawag dito? About us. About us. Yan. So, ilang page na meron? Home, tutorials, products, and about us. Dito sa pages tab, pwede ka magtalon-talon kung alin ang i-edit mo. Pwede rin naman dito sa navigation tab, no? Ayan, no? Home, tutorials, products, and about us. Yan. Pwede rin dyan. Yan. Next, meron ka ng pages.
Yan sa pages na, tapos sa plus button. Add elements to your page naman. Elements, lalagyan na natin siya ng laman. Ang homepage, welcome message siya nakalagay, no? Balik na tayo sa home. Ayan. Bukod sa pwede ka mag-message dito, pwede ka rin dyan mag-add text sa baba. Paano ba mag-add text? Punta ka lang sa insert, tapos maglagay ka ng text box. Ayan, text box. Ayan. The slice welcomes you. Welcomes you to the world of culinary. Culinary arts. Blah, blah, blah. Yan, dyan yung gamitin yung AI. Kung ano mga gusto nyo ilagay dyan. Pwede po ba maglagay picture? Pwede. Pwede mo nga ito i-resize eh. Ayan, oh, may bilog dito sa gilid. Pwede mong papayatin yan. Oh, kung hanggang saan. Kung gusto mo lagyan ng picture dito, punta sa insert, tapos images. Upload. Ayan, mamili kayo ng picture kung saan nakasave. Ano ba, maganda, may maganda bang picture dito? Di ba to? Wala akong makita maganda picture. Oh, tapos lagyan nyo lang yan dyan. Kaya tingnan, select. Select tayo. Sa Chrome galing. Sige, lagay tayo ng magandang picture. Magandang picture. Syempre, picture ko. Oh. Sample lang. Yan, oh, may picture na. Tapos, pwede mo siyang ilipat-lipat. Ayan, oh. Good. Ha? Yan. Sample lang yan. Tinuruan ko lang kayo maglagay ng picture. Yan. Punta tayo sa tutorials. At tutorials nga ba yung next? Yan, tutorials. Sa tutorials page, sabi dyan, add a YouTube video about any recipe or cooking how-tos. Sa tutorials page, ang ilagay ninyo ay video, YouTube video ng kahit anong recipe. Punta tayo ng YouTube. Total, ang Google site naman, kamag-anak naman to ng youtube.com kasi siya rin may-ari niyan. Tapos hanap tayo ng recipe. Ano ba magandang recipe? Halimbawa, syempre, paborito ko example, adobo. Adobong manok. Ayan, example na lang ito, pinakauna. Ayan, di ba? Oops. Ano pa si Grammarly? Paano natin yan ilalagay doon? Copy nyo yung link ng video. Copy. Tapos, balik ka dito. Paano ilalagay dyan, ma'am? Doon sa insert tab, punta ka sa embed. Tapos, paste nyo yung URL. Yan. Ang pagka-insert, ayan o, lalabas na dito yung preview ng video niyo na gusto nyo ilagay. Tapos, insert. Ayan na. Pwede mo i-drag yan. Click and drag kung saan mo gusto nyo ilagay. Halimbawa, sa gitna. Gitna ba yun? Yan. Tapos, pwede mo rin siyang lakihan at liitan. May handlers dyan. Pwede mo siyang lakihan at liitan. Gusto mo lagyan ng caption? Pwede. O, kuha dito, text box. Tapos, watch and learn. Lagyan mo nito eh. And learn how to cook adobong manok. Example lang yan. Siyempre, center natin para nasa gitna. Kayo na bahala magpaganda niyan, ha? Pagandahin nyo. Itong mga ginagawa ko ano lang to. Mga sample lang. Ayan, dyan natin lagay. Di ba? Pwede mo siya i-drag dun eh. Yan. Pwede rin kayo magdagdag ng iba pang videos. Pero huwag na masyadong madami. Okay? Next. Products page. Magdagdag naman kayo ng 4 na culinary products. Ano pong culinary products? Kayo bahala. Pwedeng pagkain, pwedeng ingredient. Halimbawa, sa inyo pwedeng bumili ng rosemary, ng cinnamon. Ayan, pwede yan. Kaya, cooking gadgets. Halimbawa, sa inyo pwedeng bumili ng blender, food processors, mga kutsilyo. Lagyan nyo ng name, description, and price. No, example, ito, gawa to ng BHW kasi BHW klasiko dati. Sa products page nila, may mga beauty products. Ayan o. Tapos may brand name. Tapos may description. Ito, primer, isa foundation, isa blush, lipstick. Tapos sa ilalim, may presyo. Dapat nalagyan yung presyo realistic ha, makatotohanan, malapit sa katotohanan. Yan. So, that is one example. Paano gagawin yun? So, punta ka sa pages, punta ka sa products. Ayan. Tapos, paano po lalagyan ng 4
na picture na may descriptions at iba pa. So, punta sa insert. Tapos dito sa bandang baba, may content blocks. Naka-ready na yan, no? Kung ang content mo ay tungkol lang sa isa, edi isa. Kung dalawa, tatlo na ganito ang itsura, puro pictures lang. Kung tatlo, ganyan. Kung dalawang maliliit, ganyan. Eh, apat gusto ko, edi apat. Piliin mo yung apat. Ma'am, pwede po ba hindi dyan pumili? Ako na lang mag-isa ang gagawa. I mean, kayo mismo magko-customize, pwede. O isa-isa nyo lang, image tapos text box. Image, text box. Ganun. Pero kung content block ang gagamitin nyo, katulad ng akin, itong apatan, ready na. May lagayan na ng image, may lagayan pa ng text. So, click mo na lang yung plus. Tapos, select ka na image na kailangan mo. Ayun. Ano? Tapos, pagkalagay mo ng picture, lagay mo ng description dito. Example, ang tinda mo ay ano? Food processor. Food processor. Wait lang. Lagyan natin ng brand. Halimbawa, Tough Mama Food Processor. Yan, magkano? Ano ang specs? Halimbawa, 220 volts, blah, blah, blah. Ayan. Tapos, magkano? PHP, halimbawa, 2,000 pesos. Ayan. Ganyan. Lagyan nyo siya ng ganyan na. Kasi edit nyo yung, text. Pwede may bold, pwede ibahin nyo yung font. Ha? Apat na product sa products page. Next, about us. Ayan. Sa about us, ano naman ang laman? Up. Ang gagawin ninyo ay individual. Okay? Huwag tayo mag-groupings. Gusto ko isa-isa kayong gagawa para hindi na magkagulo tulad ng dati na nag-groupings pa. Huwag na tayo mag-groupings. Individual kayong gumawa. So, about us, ilagay nyo lang yung kayo. Sino kayo na owner ng website na to? Example. Example tayo. Paano yun, ma'am? Insert lang ulit. Tapos mamili ka ng content block dyan. Kung isa ka lang naman, so pwede na to isa. Lagay mo picture mo. Lagay ako picture ko. Ayun, maglagay kayo ng picture nyo. Kayo bahala. Ito ako sa select. Select from the drive. Lagay ko lang yung picture ko. Ang aking mahiwagang picture. Ito naman yung may speech. Insert. Yan. Pag galing sa computer nyo, hindi ganun ang gagawin nyo, ha? Yan. Ang pipili nyo ay upload, tapos, hanapin nyo kung saan nakasave yung picture. Okay? Balik lang uli natin. Yan. Andiyan yung picture ko, tapos, lagyan nyo dito yung pangalan ninyo. Halimbawa ko, Valerie G. Mapalo. Valerie is an avid, ano ba? An avid fan of, fan ba ako ng ano? An avid fan of culinary shows. Kayo bahala ka na. Kung ilagay nyo pa sa ipakilala nyo sarili nyo dyan. Okay, ha? Kasi kayo ang may-ari ng website. Shh. Mga ganon. Patulong kayo sa AI sa mga sasabihin nyo dyan para mabilis. Yan. So, natapos na, no? May pages na tayo, may mga laman na. Ano na ba sunod na gagawin? Yan, you have to publish your website or your Google site. Kapag sinabing publishing, it means yung website mo magiging live na. Makikita na ng iba. Okay, paano ginagawa yung publishing? You go to the button at the right upper part ng Google site, i-click ang publish. Pagka-click mo ng publish, dapat magbigay ka ng site name, tapos, i-manage mo kung sinong pwedeng mag-view ng site mo. Dapat ang pwede mag-view ng site mo ay anyone para makikita ko sa laptop ko yung gawa mo. Okay? Yan. So, pagka-click mo nung manage, may pagpipilian doon. Ang piliin mo ay public. Okay? Public. Tapos, done. Yan. Pagka done na, pwede, live na siya. Ang ipapasa mo sa akin ngayon ay yung link. Saan makikita, ma'am, yung link? Ito, gawin mo natin. I-publish natin siya. Publish. Yan. Tapos, ang pangalan na aking website ay The Slice. Kapag may Google site na kapangalan mo sa buong mundo,
Hindi siya papayag. Okay? So, uulitin mo yung pangalan. Ayaw din ni Google na may space. So, pag naglagay ka ng space, ayan, o, gagawin niyan dash yun. O, tanggalin na lang natin. Tapos, pag may check doon sa gilid, ibig sabihin, okay, pasado, walang kapareho. Okay? Who can view my site? O, manage natin. Ang gusto kong makapag-view ng site ay, ano, punta ka dito sa publish site, tapos public. Ano? Publish site, tapos public. Yung draft restricted, ibig sabihin hindi pwede ma-edit ng iba yung gawa mo. Itong publish site, sinong pwedeng manood o magbasa ng iyong website? Public lahat. Lahat, ha? Tapos click done. And when you're done, nakasulat na dyan yung web page mo. Tapos, who can view my site? Anyone na nakasulat. Publish nyo na. Publish. Publishing na siya. Yan. Sabi dyan, no, sa baba, your site has been published successfully. Paano yung ipapasa sa akin? Sa Google Classroom, ang ipapasa nyo sa akin ay itong link. Nasaan ang link, ma'am? Ito, oh. Yan. Yan ang link. I-click nyo yun. Click. Click natin. Yan. Ito yung link ninyo. Ba't nasa About Us, no? Pumunta muna pala kayo sa home. Dahil sa home, para sa homepage ako unang mapupunta. Tapos, click nyo itong link button. Pagka-click ng link button, copy link. Tapos, i-paste nyo yan doon sa Google Classroom. I-send nyo sa akin. Okay? Dapat, pagka na-send nyo sa akin yung link, mabiview ko sa laptop ko. Okay, ha? Yun. Ma'am, sabi sa pinag-aralan natin kanina, dapat responsive ang website sa iba't ibang screen sizes. So, dito ba sa Google site, responsive po ba yung design namin? O, tignan natin kung responsive ha. Dito sa may, ito ay undo. Pag sinabing undo, wag gawin yung huli. Redo naman yung gawin uli, yung huli mong ginawa. Sa tabi ng redo, andito yung preview. Preview button. Sa preview button, makikita mo kung ano itsura ng uh, publish website mo. Ganito ay itsura niya kapag nasa laptop or sa computer. Ganito naman sa tablet, ito yun. Kapag sa cellphone naman, ano naman ang itsura niya sa cellphone? Oh, click mo lang yan. Ayan, yan ang itsura niya sa cellphone. Oh, meron tatlong button doon. Oh, yun yun, tara, oh, may tutorials doon. Oh, di ba? Kaya magiging itsura. Diyan mo pwedeng i-view kung ano itsura ng website mo sa cellphone. Ayan. Oh. Okay? Gets ba yun? Sana na-gets ninyo. And I hope na hindi kayo ganong mahirapan dito. No? Kung mahirapan, i-view nyo lang ulit yung video, sundan yung steps. Anong ipapasa sa akin? Pagka-publish nyo, isend sa akin yung link. I-click ang link button. Yan, andito yung link. Homepage sana ha. Tapos copy link. Pagka-copy, i-paste nyo sa Google Classroom. Yun, yun ang ipapasa nyo lang sa akin, link. Dapat link. Pagka nasend nyo sa akin link, bubuksan ko sa laptop ko, dapat mabubuksan ko. Okay? Yun lamang. Maraming salamat at sana natutunan ninyo kung paano gumawa ng Google site. We still have another topic, last topic tayo na maikli lang naman. Bibigay ko sa inyo by next week. Okay? Maraming salamat.